Matapos akong palayasin ng peking herederas sa safe house, napaupo na lang ako sa labas sa kaiiyak. Napadaan ng boss ko at inakalang isa ako sa mga tauhan niya. Kaya isinama niya ako, tapos na akong umiyak doon. Para dito naman umiyak, noong akala ng lahat ay patay na ako. Ipinakikilala na pala ako ng ghost doctor sa mga katrabaho niya. Ito ang bago nating empleyado. Ang galing niyang umiyak, pwede siyang taga-set ng mood. Talaga. Aba, ang galing naman. Noong araw na umuwi ako sa bahay, kinaladkad ako ng peking heredera na si Shen Jill sa isang horror game. Sa isang sulok kung saan walang nakakakita, ngumiti siya at commendat sa akin. Pastahan tayo. Ang ugnayan ng dugo ay hindi matutumbasan ang 18 taon ng pagsasama. Gusto niyang imulat ako sa katotohanan, na siya ang tagapagmanang maingat na hinubog. Bagong sapat na gulang pa lang pero mayroon na siyang shares sa kumpanya. Siya ay elegante at may magandang reputasyon. Ako naman ay duwag, maingat, at laging takot. Naglalambing si Shen Jiayo sa aming mga magulang habang nakangiti. Sobrang abala ninyo sa trabaho, bihira lang kayong makipaglaro sa akin. Sakto para maging pamilyar din sa atin si ate. Ako ang ate na tinutukoy niya. Dahil sa pagmamahal sa kanya, pumayag agad ang mga magulang namin. Tahimik akong sumunod sa likuran nila. Naglalakad sa isang gubat na nababalot ng itim na hamog. Sa kalaliman ng gubat, may isang luma at sira-sirang maliit na gusali. Diyan nga. Ako lang ang nakapansin. Kapag namatay ka sa laro, totoong patay ka na rin. Kapag lumabag ka sa mga patakaran, sa pilitan kang aalis. Paumanhin, hindi ko alam ang mga patakaran. Isang kwarto lang ang nabook. Bakit hindi ka nag-book ng mas marami? Hindi naman tayo kapos sa pera. Para maging makatotohanan ang larong ito, kailangan gumamit ng pera ng patay para mag-book ng kwarto. Ayoko, malas daw, gets ko na. Oo nga naman. Yun Shin. Laro lang naman to. Huwag mong sisihin ang ate mo. Alam naming nakakaintindi ka. Gusto nilang umalis ako. Naghanap lang sila ng magandang paraan para sabihin. Pwede rin sanang naging maganda ang buhay ko. Ipinagpalit ako ng kinagisnan kong ina kay Shen Jiayo. Nakuha niya ang karma niya. Mahigit 40 anyos pa lang siya nang magkaroon ng malubhang sakit. Bago siya mamatay, sa wakas ay pumayag siyang sabihin sa akin ang katotohanan. Hindi ko naman pala kailangang mag-summer job mula high school. Hindi ko sana naranasan na kunin ng lasing kong tatay-tatayan ang pambayad ko sa eskwela. At ngayon, kahit na nakilala ko na ang tunay kong mga magulang, wala pa rin akong tahanang mauuwian. Si Zizai Wo Yi Tang Yuan. Sampu. Ang aga mo namang pumasok sa trabaho. Tapos ka nang umiyak doon. Dito ka naman iiyak. Simula rito. Hindi ko na mailabas yung iyak na tulad ng dati. Yung parang binibiyak ang dibdib. Hindi maganda ang soundproofing dito. Kaya noong tanghali, habang umiiyak ako sa labas,
Narinig lahat ng tunay kong mga magulang. Pero lahat sila, malamig lang na nanood. Nagpalit na ng shift si ate. Ako naman ang iiyak. Ang weird talaga ng eksenang to. Parang pumunta ako sa PDA. Tapos bata pala yung doktor. O sige, iyak ka lang. Ate, hindi ka pa ba uuwi para magpahinga? Ang galing mo. Grabe ka umiyak. Ang ibang tao, umiiyak para sa trabaho. Ako, umiiyak kasi miserable talaga ang buhay ko. Wala akong mauwian. Dito na lang ako, sasamahan na lang kita sa trabaho mo. Walang dormitoryo, bago ka lang dito. Pwede naman. Edad 13 buwan, experience 13 taon. Hindi talaga para sa tao ang larong to. Hindi na to issue ng child labor. Infant labor na to. Kahit yung kakatwang estranghero, ang bait-bait sa akin. Pero ang mga tunay kong magulang, binaliwala lang ako. Inom Didi, inom Didi. Pasensya na, hindi talaga ako sanay uminom niyan eh. Ate, nagsimula na ang meeting. Grabe, may iyak na talaga ako. Hindi ko akalain na ganito siya kabait sa akin. Ate, huwag ka nang umiyak, inom ka ng Didi. Tao ka. Kakaiba, naamoy ko siya sa'yo. May naghahanap ba ng pwedeng utusan? Ay komisyon niyo ko na magpanggap bilang empleyado. Ilan ngayong gabi, ang lumabag sa patakaran. Siya yung sobrang tao sa apartment na yun. So, ako pala yung sobra. Hindi ito bilang. May isa na gabing-gabi na, hindi pa umuwi. Ako lang ang walang mauwian. Hindi ito bilang. Kung ganun, wala na. Baguhin natin ang mga patakaran para bukas ng gabi. Hayaan natin silang kusang lumabas. Shopping para sa empleyado. May bago akong WeChat. At WeChat for work pa. May ipinapahiwatig. Ang tunay kong ama at kung sino pa man na sobrang mapamahiin. Ay wala man lang sinabi. Si Shen Jiayo namatay ba siya kagabi? Shen Yunxing. Pareho lang ang basic rules. Pwedeng walang rules ang mga NPC, pero kapag lumabag ang player, mamamatay. Patay na siya. Ikaw si Yunxing. Mukhang gusto pa ng ate mo na mamatay ka. Oo, apelyido ng mga kumupkop sa akin ang gamit ko. Ang mga kumupkop sa akin ang tunay niyang mga magulang. Ang nanay na kumupkop sa akin ang nagpalit sa aming dalawa. Ayaw niyang bumalik ako sa sarili kong pamilya, para makipag-agawan sa kanya sa yaman ng pamilya. Unang gabi. Sinadya niyang isang apartment lang ang iBook, paglabag sa rules. Talagang ginanyan ka niya. Hayaan mo na, ate, hayaan mo na. Ate, wag na, labag yan sa mga patakaran sa trabaho. Hayaan mo na, ate, hayaan mo na. May iba pang inosente. Ang apelyido ng player ay Shen. Def. Nakakaawa naman.
Teka, pag-isipan ko muna. Anong trabaho kaya ang ibibigay ko sa'yo? HMM. Mas magaling pa siyang umiyak kaysa sakin. Pwede siyang maging mood setter. Kaya ayun, nakuha ko ang trabahong ito. Ang maging isang human sound system na nagpapatugtog ng BGM. Sige na, matulog ka na. Oras na to, late na para sa mga tao. Gusto mo bang kantahan kita ng isang nakakatakot na lullaby? Ganito yan laruin. Sabay na tayong matulog. Hindi ako makatulog. Sige, ikukwento kita ng isang ghost story para makatulog ka. May isang maliit na oso na naglalakad sa daan isang gabi. Bigla, may naramdaman siyang malamig sa kanyang puwet. Hinawakan ng maliit na oso ang puwet niya. At nalaman niyang nawawala ang buntot niya. Pero paglingon niya, wala siyang nakita. Ha, anong nangyayari? Nalito at natakot ang maliit na oso. Malakas siyang nagtanong, sino yan? Sino yan? May isang malamig na boses na nagsabi, multo ako. Ha ha ha. Ang umaga ay oras para sa midnight snack. Ang kinakain sa gabi, yun ang main meal. Kasi huli na tayong dumating. Kaya sariwa na lang ang makakain natin. Kung ganoon, tamang-tama lang ang dating ninyo. Anong nangyari sa'yo? Huwag kang tumawa. Kung ikaw ang susubok, hindi ka rin makakalagpas sa second stage. Hindi ako pwedeng tumawa. Grabe, ang lala nito. Hayaan mong tulungan kita dyan. Paanong naging ganito? Kahapon, balak ko sanang turuan ng leksyon si Shen Jiayo. Pero hindi ko inasahan na bumili pala siya ng mga panlaban. Nagkalat siya ng mga pako at malagkit na kanin sa may pintuan. Ayos lang sana yung mga pako, pero sobrang nakakapaso sa paa yung malagkit na kanin. Mukhang kailangan ko munang magpahinga ng matagal sa kabaong ko. May gamot ba rito? Wala, walang gamot para sa mga patay. Patas lang. Kung mapapatay ako, magiging abo na lang talaga ako. Gusto mo bang subukan ng formalin? Para kahit papaano, mapreserba ka.